Ito ay binalita ng GMA News Online. Sabi niya, government to spend around 20 million for food on SONA. Pagkain lang yon. House Secretary General says. Yan. Yung SONA na yan, pagkain pa lang gagastos 20 million. Kung yan binibigay nyo sa mahihirap, maraming makikinabang yan. GMA, sigurado ka ba dyan sa nire-report mo? Baka mapagalitan kayo ni Bongit. Ha? Baka mamaya may matanggal sa inyo. Baka mamaya hindi ituloy yung ano. No. Kayo nagbalita niyan, government to spend around 20 million. Ang tindi, no? Ano bang pagkain niya? May ginto ba sa loob niya? May loto ba sa loob niya? Bakit naging 20 million ng 20 million pagkain pa lang? Wala pa yung kuryente dyan, security, drink, siguro hindi pa kasama dyan. Diba? Kung ano-ano, maraming gastusin yan. May coverage pa yan. At tatandaan nyo to, nakabantay kami, inaabangan namin. Ha? Tandaan nyo tong sasabihin ko. Pag lahat ng network pinapasok nyo dyan sa SONA at hindi nyo pinasok, hinayaang pinapasok ang SMNI dyan, magwala na tayo. Ha? Hindi. Kasi hindi patas yan. Tatandaan ninyo, buhay pa ang prangkisa ng SMNI. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na hindi sila pwedeng pumasok dyan. Samantalang ang ABS papapasukin nyo na wala ng prangkisa. At malalaman namin kung papapasukin nyo ang SMNI dyan or hindi. Maniwala kayo, malalaman namin at mag-iingay kami. Samahan kami ng mga viewers. Ito lang naman kung hindi papapasukin ng SMNI. Kasi ibig sabihin, hindi na talaga kayo patas. So antayin natin. Pero kung gagawin sa SMNI, wala na tayong aasahan sa gobyerno ni Bongit. Abangan po natin. Kasi may bali-balita ako pero ayoko munang ibalita sa inyo. Antayin muna natin yung SONA. Sama-sama tayong magsisisigaw. Pag hindi nyo pinapasok ang SMNI dyan sa SONA at lahat, kahit walang prangkisa, pinapasok nyo. Sabi dito, Noel, 2,000 ang invited, meaning magkano ang kakainin bawat guest? 2,000 ba? Computing nga natin, 2,000. Magkano ang gagastusin? 20 million. Ba, pagkain lang ang gastos, ha? Wait. Kalma lang, kalma. 2,000 ang aaten. Assuming totoo yung sinasabi, 20 million. At ang aaten ay 2,000. 10,000 kada pagkain? Pambira, anong kakainin nyo dyan? Umorder na lang kayo ng pares ni Diwata, tapos pumunta kayo, umorder kayo dyan ng Biryani King. Nag-promote pa. Hindi kaya abot ng 1,000 kada tao. Pambihira, Gagastos kayo ng 20 million pagkain lang, ang dami nating gutom na kababayan. Instead na inuunan nyo sila. Hindi lang daw pagkain yung 20 million, pati daw uniform ng staff, flowers at entourage. Kasama na ba dito sa 20 million yung kupit? Ako'y nagtatanong lang. Doon sa mga organizer, kasama na ba ang kupit dyan? Sa mga politiko, kasama na ba ang kupit dyan? Si Diwata, dinadali din ang negosyo. Ba't dinadali ang negosyo? Magkano lang ang paris? Doon na lang kayo kumain. Pambihira naman, Kakapal, kasi ito hindi na to tama. Kakapal na ng mukha niyan. Isipin mo, 20 million.
Eh, nung panahon ba ni Duterte, ano? Anong handa? Balut, taba ng talangka, crispy chicken skin on. At magkano ginastos? 200,000. Pambihira. Pagpalagay natin 2,000 lang ang imbitado. Oh, 200,000. 100 pesos isa. Pwede to. Nakakain ka na ng balut, taba ng talangka, may crispy chicken skin pa. Papindi. Sana nilagyan yung kanin. Pero pumapata ka. Kung sakali lang, hindi naman natin alam at hindi natin mabibigay yung exact numbers. Kung ang ginastos nung panahon ni PRRD ay 200,000 lang at 2,000 ang nag-attend, assuming 2,000 nag-attend, 100 pesos lang kada isa. Tingnan nyo ang layo nyo sa Duterte. 200,000 tapos sa inyo 20 million? Nuknukan ba kayo ng mga tanga? Magnanakaw ba kayo? Hindi ako yung nagtataka lang. Kasama ba dyan ng, ano ba kayo? Buti sana kung mayaman tayo. Halimbawa, tayo ay parang Japan, Hong Kong, Korea. Okay lang yan. Kasi bakit mong titipirin? Mayaman yung bansa nyo. Parang isa kang gobernador sa isang mahirap na lugar na ang mga kapitbahay mo ay squatter at yung bahay mo ay 3 palamag, 10 kwarto, 10 kotse, may swimming pool. Anong klase kang tao? Wala ka bang konsensya? Tanga ka ba o talagang tarantado? Sorry po pero ganun lang talaga yun eh. Magkaroon naman kayo ng pakiramdam. Alam mo, itong problema sa mga mayayaman, ha? Ito po yung laging binanggit. Nung na-meeting po namin si PRRD sa Davao, yan po talaga ang sinasabi niya sa aming matindi. Hindi po naiintindihan yan ang mga alta sa syudad. Kasi hindi nila nasubukan yan. Mga walang pakiramdam yung mga yan eh. Naghihirap yung bansa, mag-aano kayo ng 20 million para sa zona nyong boring. Tingnan nyo nga yung zona ni Bonget at yung zona ni PRRD. Ang layo, di ba? Kay PRRD maraming natutuwa. Lively. Yung kay Bonget, nakakaantok. Tapos 20 million ang gagastusin. Ibili nyo na lang ng bigas yan. Pakainin nyo na lang mga Pilipino. Mga wala kayong pakiramdam, mga wala kayong konsensya, mga animal. Ano ba ipapakain nyo dyan sa mga bisita ninyo? Tigi-isang kahon ng pulburon? Maglalasingan ba kayo dyan? Mag-Coca-Cola ba kayo? Magiinuman ba kayo dyan, pambihira kayo? Gayahin yung mga Duterte. Tapos, pag nako-compare kayo sa Duterte, nang gagalaiti kayo. Yung mga vloggers nyo, atake ng atake. Eh, abusado naman kasi kayo talaga. Ayusin nyo nang hindi kayo napupuna. Huwag kayong magnakaw, mga animal. Baka may steak coach at only wine. Aba, sosyal. Okay lang kung pera mo yan eh. Wala namang masama, kumain ka hanggang sa mamatay ka. Hindi mo. Pero kung pera ng taong bayan, mahiya-hiya naman kayo. O sabi dito, pa-social sila sa pagkain sa zona, wala namang magandang ibaba. Wala eh. Kaya nga ako, sinasuggest ko lang sa SMNI din. Ewan ko kung tatanggapin nila. Magkaroon din ng sariling zona ang SMNI. Ha? Iuulitin ko ulit mamaya. Babanggitin ko ulit. Magkaroon ng sariling zona SMNI. Pag hindi pinapasok ang SMNI dyan, gumawa tayo sarili nating zona. Ano ba talaga ang kalalagayan ng Pilipinas? Ano ba ang antas ng Pilipinas ngayon? Hindi yung bulahan. Yung totoong nangyayari sa ground. Yung totoong nangyayari sa kanto. Yung totoong nangyayari sa pila ng tricycle. Yung totoong nangyayari sa kalsada.
Yung totoong nangyayari sa hapagkainan ng mga mahihirap. May mga trabaho ba yung mga tatay? Tayo na lang ang gumawa ng SONA. Pero make sure, pag hindi nyo pinapasok ang SMNI dyan sa SONA na yan at pinapasok nyong iba, mag-iingay kami. Nako, sabi, kilala ko ang caterer nila sa palasyo. Di ko lang alam kung sila pa din sa SONA. Nako, interviewin ko yan. Interviewin natin yan. Ha? Hindi, di magpapa-interview. Mawawalan siya ng pera eh. Kung siya man ang caterer, di ba? Naku, maniwala ka dyan. Mawawalan ng pera yan. Pag in-interview, pinatalsik yan ng mga bangagers.